Minamahal tayo po'y manalangin, itaas po natin ang ating kamay. Patnubayan po tayo ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng walang hanggang pagpupurit, pasasalamat, mahal na Panginoon sa iyo. Salamat sa iyong banal na presensya na patuloy na kumikilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Damang-dama namin, Panginoong Hesus, ang iyong pag-ibig, ang iyong kahabagan. Hindi man po kami karapat-dapat, mahal na Panginoon, ngunit kami nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya na hindi matumbasan ng anumang bagay dito sa lupa. Sa mga oras dito, Panginoon, narito kami sa pinakamahalagang bahagi ng iyong gawain ng aming pakikinig ng mga banal mong salita, siyang pagkain ng aming mga kaluluwa, buksan mga aming puso, ng aming pangunawa, mga iyong bang lingkod, tunay na saga ng akin, wala po kong magagawa. Anoint thy words, O Lord, put thy words in my mouth, leading prayer for beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, and please be seated. Tayo na po yung makabalik sa ating kinauupuan. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Yung palakpak na pang-anniversary. Amen. Yung palakpak ng tagumpay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we always cherish and remembering the loving memories of our parents in the Lord, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, the intimate prophet of our loving God, and also to our beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. And we give our honor and respect to the beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga nakaput manugang ng ating mahal na pastor. At patuloy tayong nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon na ang Diyos ay patuloy na nagtatalaga ng mga tao na kanyang gagamitin para patuloy na maitaguyod ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. And we are so blessed dahil nandyan ang ating mga beloved children na talagang pinagpala, mga minamahal, sa karunungan, kaalamang espiritual, sapat na kakayahan para may taguyod ang gawain ng Panginoon. Amen? Ganun pa man ay patuloy po nating ipanalangin na sila po'y patnubayan ng Diyos, i-anoint ng mahal ng Panginoon, mga minamahal, upang patuloy na mapangalagaan ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy maantambay sa gawain ng Diyos, sa lahat ng ating mga bisita na narito, at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw na mga kapatid na narito ngayon, mga minamahal, pleasant afternoon po sa inyo pong lahat. Ang Diyos po, minamahal, ang siyang magpala sa bawat isa sa atin. Happy, mga minamahal, 24th Victorious Talipa Peace Mission sa ating pong lahat. Mga minamahal, amen. Sa loob ng 24 na taon, ay atin pong pinagdiriwang ang dakilang tagumpay na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal ng ating mahal na pastor na umakyat sa bundok ng Talipa, Hulu-Sulu, isang espesyal na misyon. Mga minamahal na itinuutos ng ating mahal na Panginoon sa kanila, at tunay na dahil ang Diyos ay kasama natin, amen, sila'y nakauwing ligtas, kumpleto, buhay, taglay ang kalakasan, patunay na totoo ang pangako ng ating mahal na Panginoon na kailanman ay hindi niya tayo iiwan, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Sabi ng Biblia, lumakad man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Sa lalim man ng dagat ay hindi tayo malulunod, mga minamahal. Mabubuwalag 1,000 sa ating harapan, 10,000 sa ating tagiliran. Ngunit tayong mga anak ng Diyos ay mananatiling nakatayong matatag. Bakit minamahal? Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang ating winawagayway sa buong mundo. Yan po ang ating isinisigaw sa buong mundo. Minamahal, na tayo po'y pinagpala ng Diyos.
Dahil tayo idinako ng Panginoon sa totoong gawain na kung saan kumikilos ang makapangyarihang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Tayo po'y dumako sa pag-aaral ng Biblia. Mga minamahal, handa natin ang ating ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating mga Biblia. Lalo tigit sa lahat ang ating mga sarili. Mga minamahal, bago natin busugin ang ating pisikal na katawan, ay busugin muna natin ang ating mga kaluluwa, mga minamahal. And let's talk about the topic, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi dito, mga minamahal, Christ, Jesus is the author of our success. Yes. We obtain success not because of our ability and our own idea. We obtain success not in our own might, mga minamahal, amen, but in the power of Jesus, not in our own might. Hindi po sa ating sariling kalakasan. Nagtatagumpay tayo, amen, sa bawat pagsubok. Nagtatagumpay tayo sa bawat problema. Nagtatagumpay tayo sa bawat suliranin. Not in our own might, amen, but in the power of our loving God, mga minamahal, sa tulong ng ating mahal na Panginoon. And in every success, there is victory. Amen? Meron pong tagumpay. That victory, it belongs always to Jesus. Sabi ng Bible, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 15, verse 57. Basahin natin ang unang talata ng ating pag-aaralan. Unang Korinto, ang kabanatay 15, ang talatay 57. 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. King po sa Tagalog. Amen. Aklat ng mga unang taga-Korinto, kabanatay 15, talata po ay 57. Datapwat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, all the glory, all the honor, and all the worship, it is always belongs to Jesus. Because victory, mga minamahal, always belong to Jesus. Kaya tayo po ay nakapagpapatuloy ng ganitong mga taon sa paglilingkod dahil sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo umabot sa ganitong taon sa magitan ng ating sariling kapamaraanan. Hindi tayo umabot ng ganitong taon dahil magagaling tayo, marurunong tayo, maabilidad tayo. Hindi po. Tayo po'y umabot ng ganitong taon dahil nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami nga po sa atin ang nag-i-expect na hindi na tayo aabot sa ganitong mga taon. Say amen. Dahil sa hirap ng pagpasok ng langit. Madali po bang pumasok ng langit? Hindi po. Mahirap ang pagpasok ng langit. Maraming pagsubok, makipot ang daan. Amen. Maraming temptasyon, maraming hadlang. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga po, mga minamahal, ang langit na inihanda ng Panginoon ay hindi po kayang ipaliwanag ng siyensya at hindi kayang ipaliwanag ng kaisipan. Ang kariktan at kagandahan ng langit, mga minamahal, ay walang kasing ganda. Pagsamasamahin pa natin ang lahat ng magagandang lugar dito sa lupa, ay hindi may kukumpara ang lugar ng langit na inihanda ng Panginoong Hesus para sa iyo at para sa akin. Amen? At tayo po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil sa bawat pagsubok, bawat hamon sa buhay, bawat dagok sa buhay, tinutulungan tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para magtagumpay. Ang sabi rito, mga minamahal, victory can be defined as overcoming struggles over an opponent or difficult problems. Mga minamahal, yung tinatawag daw pong tagumpay, mga minamahal, ito po ay pagtatagumpay sa bawat pagsubok sa buhay, mga minamahal, laban sa ating kaaway at laban po, mga minamahal ko, sa mga problema ng buhay. Amen? Kaya't kapag tayo po ay, mga minamahal, kumakaharap ng mga pagsubok, palagi tayong nagpipray na, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan. Palagi tayong nananalangin na bigyan tayo ng katatagan ng mahal na Panginoon. Palagi nating ipinagpipray na, Lord, we are weak but Thou art strong. Ipinapanalangin namin, mahal na Panginoon, kami mahina. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Mas mainam bilang Kristiyano
ang i-accept natin, mga minamahal, na tayo po ay mahina. Tanggapin natin na we are weak in our own. We are weak in our own. Amen? Pero malakas tayo dahil naan si Kristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi ng Biblia, we can do all things through Christ who strengthens us. Mga minamahal, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa atin, mga minamahal ko, ng kalakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Spiritual meaning of victory, mga minamahal, when we believers who win over every temptation to remain faithful to God. Nandun po yung tagumpay. Every temptation, mga minamahal na ating kinakaharap, amen, and then we obtain victory in every temptation. Sabi ng banal na Biblia, sabi ng ating pinag-aaralan, ang purpose natin is to remain faithful in the Lord. Manatili tayong tapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating pong pinagsusumikapan na mapagtagumpayan ang bawat pagsubok sa buhay. Pinagsusumikapan natin na mapagtagumpayan ang bawat problema sa buhay, ang bawat hamon sa buhay. What is the purpose? To remain faithful in the Lord. Manatili tayong tapat sapagkat yung mga nananatiling tapat na naglilingkod hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, sila ang tatanggap ng pangako na siyang buhay na walang hanggang na ipinangako ng ating mahal na Panginoon na doon sa langit ay makakapiling natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Ang langit, ito po'y lugar na wala ng kalungkutan, lugar na wala ng pagod, lugar na wala ng pangamba. Ang lugar ng langit ay perpektong lugar. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Masaya na sila doon sa langit. Yung mga naunang mananampalataya na kinuha ng mahal na Panginoon, sila'y masaya na doon sa langit. Bakit? Kasama na nila ang ating beloved mga minamahal assistant pastor. Kasama na nila ang ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal. Sila'y nagdidiwang doon upang pasalamatan ang pagdating ng propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya nga po ng aking sinabi last Friday na wala tayong mga minamahal dahilan upang malungkot ng pangmatagalan. Sapagkat sabi ng Biblia, ang kalungkutan na dadanasin ng mga lingkod ng Diyos kapag ang kanilang mga mahal sa buhay ay kinuha, ang kalungkutan na kanilang mararanasan ay panandalian lamang, pansamantala lamang. Everybody shout, praise the Lord. Yung ating pagdadalamhati, hindi katulad ng pagdadalamhati ng mga taong makasanlibutan. Amen? Ito'y tumatagal ng taon, tumatagal ng ilang taon ang kanilang kalungkutan, ang kanilang pagdadamdam, ang kanilang pagdadalamhati dahil kinuhaan sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit tayong mga lingkod ng Diyos, ang ating kalungkutan at pagdadalamhati ay panandalian lamang sapagkat naunawaan natin sa ating puso at sa ating mga isip, ang ating mahal na pastor ay hindi patay. Sila'y natutulog lang, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. At sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, the final and the last reunion, mga minamahal of the saints, doon natin makikita ang ating mahal na pastor, makakasama na natin ang tao ng Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon, walang hanggang katapusan na sila'y makakapiling natin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung meaning ng victory in spiritual, ito po ay, mga minamahal, when we believers who win over every temptation. Ang purpose, why do we need to remain faithful, mga minamahal, in every temptation para matiyak natin ang pangako ng Panginoon na siyang buhay na walang hanggang. But sometimes, as a Christian, we experience to be defeated and conquered by fear. Nararanasan po natin yan. Amen? Maraming Kristiyano ang nakakaranas na matalo sa pagsubok. Everybody shout, praise the Lord. And conquered by fear. Sila po yung napagtatagumpayan ng takot. We experience sometimes as a Christian to be defeated and conquered by fear because we focus to the numbers of our allies rather than the numbers of we focus the numbers of our enemies rather than the numbers of our allies. We focus to the strength of our enemies rather than focus to the number of strength of our allies. Tayo po ay nakatutok sa dami ng ating kaaway. Hindi tayo nakafocus sa dami ng ating kakampi. Kaya sometimes we experience defeated, we experience conquered by fear, just like Peter. He conquered by fear.
Amen? Imagine, siya po'y nakalakad na sa dagat, ibabaw ng dagat, nang sabihin niya, Panginoon, nais kong pumaroon sa iyo. Dahil nakita nila ang mahal na Panginoon habang sila'y papatawid, mga minamahal ko sa Damasco, nakita nilang mahal na Panginoon nasa ibabaw ng dagat. Sila'y nabagabag, sila'y natakot, dahil ang akala nila, mga minamalang nasa ibabaw ng dagat ay isang multo. Kaya sila'y natakot. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi ako multo. Ako'y si Jesus na inyong Panginoon. Ang sabi ni Pedro, nung makita niya ang Panginoon, naglalakad sa ibabaw ng dagat, sabi niya, Panginoon, nais kong lumapit sa iyo. Nais kong pumaroon sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, bumaba ka sa bangka at ikaw ay pumarito sa akin. Umapak si Pedro, mga minamahal sa ibabaw ng dagat. Siya po'y nakalakad. Everybody shout, praise the Lord. But because of fear, nung makita niya na lumaki ang alon, lumaki ang ihip ng hangin, si Pedro ay natakot, si Pedro ay nabagabag. Mga minamahal, that is the reason why na unti-unti pa siyang lumubog hanggang siya po ay malunod. Nung malapit na siyang malunod, hinawakan ng Panginoon ang kanyang kamay at siya po ay inahon sa dagat. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. That is because of fear. He conquered by fear. Sometimes we experience to be defeated. Why? Mga minamahal, dahil nakatutok tayo sa dami ng ating kaaway. Hindi tayo nakatutok sa dami ng ating kakampi. Sometimes natatalo tayo, nawawala tayo, nahuhulog tayo sa paglilingkod. Hindi natin ma-overcome ang mga pagsubok dahil nakatutok tayo sa lakas ng ating kaaway. Hindi tayo nakatutok sa kalakasan, mga minamahal, ng ating mga kakampi. Nakatutok tayo sa dami ng ating kaaway, hindi sa dami ng ating kakampi. Nakatutok tayo sa lakas ng ating kaaway, hindi sa lakas ng ating kakampi. Kapag nakafocus ka sa dami ng iyong kakampi at sa lakas ng iyong kakampi, mga minamahal, hindi ka matatakot, hindi ka mababagabag, hindi ka maduduwag, mga minamahal, dahil alam mo na ang kakampi mo ay higit pa sa kalaban mo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. And 2 Kings chapter 6 verse 14 and 18. Linusob ang Israel, mga minamahal, ng sundalo ng Assyria. Libo-libo at laksa-laksang sundalo ng Assyria. Ngunit si Prophet Elias ay hindi po natatakot. Dahil alam niya na kung gaano karami ang kalaban, higit pang mas marami ang kanyang kakampi. Ngunit yung mga minamahal young man na isang apprentice ni Prophet Eliseo, mga minamahal, ay natatakot sapagkat in his own naked eye, nakikita niya po, mga minamahal, ang dami ng kalaban. Kinakalabit niya si Propeta Eliseo, Panginoon, napakarami ng ating kalaban. Saan tayo pupunta? Ano ang ating gagawin? Sometimes, mga minamahal, bilang Kristiyano, dahil sa kakulangan ng ating pananampalataya, nauunahan tayo ng takot. We conquered by fear. Nauunahan tayo ng pangamba. Nauunahan tayo ng pagkaduwag. And then how can we overcome our enemies? How can we conquer our enemies kung maunahan tayo ng takot at pangamba? Mangangatog na ang iyong tuhod, mababalisa ka na, mababagabag ka na, hindi mo na alam kung ano ang iyong gagawin kapag maunahan ka ng takot at pangamba. Ganun na ganun yung batang lalaki na apprentice ni Prophet Eliseo. Siya po'y nangangamba, kinakalabit na si Prophet Eliseo. Saan tayo pupunta? Saan tayo magtatago? Ano ang ating gagawin? Napakarami ng ating kaaway. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Anong ginawa ni Prophet Eliseo? Lumapit siya doon sa bata. Ipinatong niya yung kanyang kamay. Ipinanalangin niya yung bata na yon. Ang sabi ni Prophet Eliseo, Panginoon, buksan mo ang paningin ng batang ito upang makita niya ang dami ng aming kakampi. Palakpakan po natin ang Panginoon. Basahin natin ang Biblia from the book of 2 Kings. Chapter 6, verse 14 and 18. 2 Kings chapter 6 verse 14 to verse 18. Therefore sent he their horses and chariot and a great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, and he may see.
And the Lord opened the eyes of the young man, and saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire around about Elisha. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord, and said, Smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of Elisha. Amen. In Tagalog. Aklat ng ikalawang mga hari, kabanata 6, Sundan po ninyo ng pagbasa. talata po ay 14 hanggang 18. Ganito po ang pagkasabi, kaya't siya'y nagsugo roon ng mga kabayo at mga karo, at na isang malaking hukbo. At sila'y naparoon sa gabi, at kinubkob ang bayan sa palibot. At nang ang lingkod ng lalaki ng Diyos ay magbangong maaga at maglabas, narito isang hukbo na may mga kabayo at mga karo ay nakalibot sa bayan. At ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa aba natin, Panginoon ko, paano ang ating gagawin? At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagkat ang suma sa atin ay higit kaysa suma sa kanila. Praise God. Glory to Jesus. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata. At siya'y nakakita at narito, ang bundok ay puno ng mga kabayo Praise God. at ng mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo. At nang kanilang lusungin siya, ay nananalangin sa Eliseo sa Panginoon at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo na bulagin mo ang bayang ito. At kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. Say amen. So, ibig sabihin, wala pala tayong dapat ikapangamba. Dahil kung marami ang kaaway, mas marami ang ating kakampi. Imagine, kung marami ang iyong kakampi, higit pa sa dami ng iyong kaaway. Kung malakas ang iyong kakampi, higit pa sa lakas ng kaaway. Anong dapat mong ikatakot? Anong dapat mong ipangamba? Anong dapat mong ikabahala? Everybody shout, praise the Lord. Hindi ka dapat mabalisa. Amen? Kung ang problema ay kasing laki ng barko, ang Panginoon ay kasing lawak ng karagatan. Say amen? Itong batang ito, mga minamahal, isang young man, because of his lack of faith, masyado siyang nawo-worries. Amen? Siyempre nga naman, sino nga ba naman ang hindi matatakot, mababalisa? Ang bayan ng Samaria ay nakukubkub. It means napapalibutan ng mga sundalo, mga minamahal. Amen? Wala na silang pupuntahan, wala na silang tataguan. Kasi po'y nangangatog, nababalisa, nangangamba, nababagabag po siya. Siya po'y nagtatanong sa kanyang Panginoon, ano ang dapat nating gawin, Panginoon? Saan tayo pupunta? Saan tayo magtatago? Ang sabi ni Prophet Elijah, dahil si Prophet Elijah, mga minamahal, amen, tested na po niya and proven ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tinapik niya ang bata, huwag kang matakot. Amen? Huwag kang mangamba. Siya'y sumagot. Ang sabi ng mga minamahal, ang sabi rito, at nang ang lingkod ng Diyos ay nagbangong maaga at maglabas rito, isang hukbo na may kabayo at mga karo ay nakapalibot sa bayan ng Diyos. At ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, sa aba natin, Panginoon, ano ang ating gagawin? At siya'y sumagot, huwag kang matakot, sapagat ang suma sa atin ay higit pa sa suma sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginawa ni Prophet Eliseo? Linehans yung bata. Sabi niya, mahal na Panginoon, buksan mo ang kanyang paningin. That is spiritual insight. As a Christian, modern word, that is spiritual insight. Dapat ang Kristiyano, bawat isa sa atin, ipag-pray natin na bigyan tayo ng virtue regarding po sa spiritual insight. Yan po ay hiyas, talento na galing sa ating mahal na Panginoon, na bawat pagsubok na yung kinakaharap, hindi ka natatakot sa pagsubok, at alam mo na ang pagsubok ay kayang pagtagumpayan ng iyong pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Linehan si Prophet Elias ang bata. At ang sabi ng banal na Biblia, binuksan ng Panginoon ang paningin ng bata. Amen? Kapag bukas ang iyong spiritual insight,
Gaano man kabigat ang problema, hindi ka natatakot dahil alam mo na may Diyos ka na makapangyarihan ng handang lumutas ng kahit gaano kabigat na mga problema. Kapag bukas ang iyong spiritual insight, bukas ang iyong spiritual na paningin. Amen. Gaano man kabigat ang suliranin, gaano man kabigat ang pagsubok, hindi ka natatakot dahil alam mo na kasama mo ang ating mahal na Panginoon. Kagaya ngayon, mga minamahal, pagsubok sa buong iglesia, kinuha ang ating mahal na pastor. Maraming mga kapatiran ang nagtatanong, maraming kapatiran ang nababahala, maraming kapatiran ang nababagabag, mga minamahal. Ngunit yung mga spiritual na Kristiyano, yung mga Kristiyanong bukas ang kanilang paningin spiritual, yung kanilang spiritual na paningin, mga minamahal, walang nararamdaman na pagkatakot at pagkabagab. Mga minamahal, dahil alam natin, everybody shout praise the Lord, nagaano man kabigat ang pagsubok na ito, may Diyos palagi na kailanman ay hindi tayo iiwan. Everybody shout praise the Lord. Everybody say amen. At si Eliseo ay nanalangin at nagsabi, kinakailangan ko, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At dinilat ng Panginoon ang mga mata ng bata at siya'y nakakita. Narito ang bundok ay puno ng mga kabayo at ang mga karo ng apoy ay palibot, mga minamahal, nasa palibot ni Eliseo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yan po yung sinasabing, if God is with us, who can be against us? Kapag ang Panginoon ay nasa atin, mga minamahal, walang sino mang magtatagumpay laban sa atin. Kaya if you believe that God is in you, amen, kahit saan ka pumoroon, mga minamahal, kahit saan ka pumunta, mga minamahal, walang takot at bagabag sa iyong puso. Kagaya ng ating mahal na pastor, umakyat ng talipa hulu-sulu, even though that they know, mga minamahal, ng kanilang buhay ay nasa kritikal na kalagayan. Ngunit sinuong nila ang panganib dahil kasama nila ang Diyos. Sinuong nila ang kapahamakan dahil kasama nila ang Diyos. Sinuong nila maging ang kamatayan dahil kasama nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tingin ninyo, aakyat ba ng bundok ng talipa hulu-sulu ang ating mahal na pastor kung hindi niya napatunayan na kanyang sarili na kasama niya ang ating pinakamamahal na Panginoon? Hindi po yun gagawin ng ating mahal na pastor. Yun na po ang sinasabing suicide. Everybody shout praise the Lord. Dahil ang sabi ng mga kritiko, ang ating mahal na pastor umakyat ng talipa hulu-sulu. Ito po mga minamahal, suicidal daw, pagpapakamatay. Yun po yung kanilang pangunawa. Hindi po yun pagpapakamatay. Yun po ay pagsunod sa utos, misyon na utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Umakyat ang ating mahal na pastor, bagamat alam niya ang kanyang buhay ay nasa critical, mga minamahal na kondisyon, sapagkat sila ipapasok sa lion's den. Lungga, mga minamahal ng mga leon. What is talipa hulu-sulu? That is lion's den. That is the place of no return. Na kapag ikaw ay umakyat sa bundok ng talipa hulu-sulu, pumasok ka sa kampo ng Abu Sayyaf, imposible na ikaw ay makabalik, lalong-lalo na sa kalagayan ng ating mahal na pastor. May patong ang kanyang ulo, mga minamahal. Wanted siya. Ilang beses nang nag-attempt ang mga Abu Sayyaf patayin ang ating mahal na pastor. Ngunit hindi nila mapatay-patay sapagkat tuwing sila, mga minamahal ko, ay mag-attempt na papatayin ang mahal na pastor, may malamig, mga minamahal, na kanilang nararamdaman sa kanilang buong katawan, kaya't hindi nila mabunot-bunot ang baril nila, hindi pumuputok dahil iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout praise the Lord. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo mangangamba kung ang kakampi natin, amen, ang kalaban natin, everybody shout praise the Lord, ay mas marami ang ating kakampi? Bakit tayo matatakot kung mas malakas ang ating kakampi kaysa sa lakas ng ating mga kaaway? Walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, the angel of the Lord, amen, round upon the righteous. Ang anghel ng Panginoon ay palaging nag-iingat sa mga taong matutuwid. Wala tayong kailangang gawin. Mag-iingat na hindi magkasala. Mag-ingat na hindi makalabag sa kalooban ng Panginoon. Ingatan ang ating sarili, lumakad ng may kabanalan upang tayo po'y maging matuwid sa paningin ng Diyos. Pagdating ng pagsubok, pagdating ng panganib, pagdating ng kapahamakan, ipapadala ng Panginoon ang kanyang mga laksang mga anghel upang tayo po'y ingatan at proteksyonan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Just like David, amen? Si David, hindi po siya
nakafocus, mga minamahal, doon sa kalakasan ni Goliath. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, Goliath capacity as a warrior, his height, mga minamahal, ay 6 cubits and span. Ibig sabihin ng 6 cubits. Everybody shout, praise the Lord. Kung atin pong mga minamahal, i-convert by feet, mga minamahal, ito po ay 9 feet. Yung 6 cubic ay 9 feet. Mga minamahal, per cubic is 1.5, 1.5 mga minamahal feet. Ibig sabihin, yung 6 cubit, mga minamahal, ay aabot po ito ng 9 feet. Yung taas ni Goliath, just imagine, i-compare mo kay David, si David at that time ay bata pa lang, ngunit si Goliath, mga minamahal, ay matured na po, nasa mga minamahal, adult age na po, mga minamahal, si Goliath. Ang kanyang taas ay 9 feet and 7 inches. Mga minamahal, dahil siya po ay higante. Everybody shout, praise the Lord. But David focused, mga minamahal, not how huge Goliath is. Nakafocus si David, hindi po doon sa laki at lakas, sa kapasidad, mga minamahal, as intimidating warrior po, mga minamahal, si Goliath, hindi doon nakafocus si David. Dahil bilang Kristiyano, kapag nakafocus ka sa problema, manghihina ka. Bilang Kristiyano, mag-focus ka sa pagsubok, mag-focus ka sa problema, mag-focus ka sa kakulangang finansyal, mag-focus ka sa kahirapan. Lahat ng pagsubok sa buhay, doon ka mag-focus, manghihina ka, manlulupaypay ka, mawawalan ka ng gana manalangin, mawawalan ka ng gana magpuri, mawawalan ka ng gana dumalo, mawawalan ka ng gana magtapat sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil doon ka sa problema nakafocus, panghihinaan ka ng loob. Everybody shout, praise the Lord. Diba? Church, in our own experience as a Christian, kapag nakafocus tayo sa problema, nanghihina ang ating kalooban. Nakafocus tayo sa pagsubok, kulang na ng finansyal, wala nang pambayad sa upa ng bahay, wala nang laman ng ating mga bank account, masyado na tayong nagwa-worries, masyado na tayong nababagabag, pinanghinaan na tayo ng loob. Ano ang nagiging epekto? Tinatamad na tayong manalangin at magpuri, which is ang panalangin at pagpuri, ang siyang ating kalakasan at kapangyarihan para mapagtugumpayan ang mga pagsubok at hamon sa buhay na ating kinakaharap. Kaya gusto ng kaaway, mamroblema ka. Ang gusto ng kaaway, mangamba ka. Ang gusto ng kaaway, mabalisa ka. Ang gusto ng kaaway, matakot ka. Ang gusto ng kaaway, maduwag ka. Amen. Dahil alam niya ang magiging resulta. Tatamarin kang dumalo. Tatamarin kang sumunod sa kalooban ng mahal ng Panginoon. Kaya't kahit alam mo na araw ng linggo, hindi ka nadalo dahil nauunahan ka ng takot at pangamba. Ang nasa isip at puso mo ay problema. Mga minamahal, bilang Kristiyano, kapag may problema, dapat ang nasa puso at isip natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang Diyos lang ang kalutasan ng ating problema. Ang mahal na Panginoon lang ang makapagbibigay solusyon sa bawat suliranin. Yung problemang wala ka nang pupuntahan. Tumakbo ka sa kaliwa, tumakbo ka sa kanan, tumakbo ka sa likuran, tumakbo ka sa unahan. Ang problema hindi mo matatakasan. Diyos lang ang makapagbibigay sa iyo ng daan upang makatakas sa problema na yan. Ang kailangan mong gawin ay unahing hanapin ang kaharian at katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin, magpakumbaba, mga minamahal, sundin ang kanyang kalooban. At sabi ng Biblia, ang panalangin mo ay pakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. 1 Samuel chapter 17, verse 4 up to verse 7. The book of 1 Samuel chapter 17, verse 4 to verse 7. And there went out a champion out of the camp of the Philistine, named Goliath of Gath, whose height was 6 cubits and a span, and he had a helmet of brass upon his head, and he was armed with a coat of mail, and the weight of the cost was 5,000 shekels of brass, and he had greaves of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders, and the staff of his spear was like a weaver's beam, and his spear's head weighed 600 shekels of iron, and one bearing a shield went before him. Amen. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kabanata 17, mga talata po'y 4 hanggang 7. At lumabas ang isang bayani sa kapamento ng mga Filisteo na nangangalang Goliath, taga-Gath, na ang taas ay 6 na siko at isang dangkal. At siya'y mayroong isang turbanting tanso
sa kanyang ulo at siya'y nasusuutan ng isang baluti sa katawan at ang bigat ng baluti ay 5,000 siklong tanso. At siya'y mayroong kasuutang tanso sa kanyang mga hita at isang sibat na tanso sa pagitan ng kanyang mga balikat. At ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng manghahabi. At ang dulo ng kanyang sibat ay may 600 siklong bakal ang bigat. At ang kanyang tagadala ng kalasag ay nauuna sa kaniya. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Goliath was a fearless and a fearful warrior, a intimidating warrior. Siya po ay veterano pagdating sa away. Amen? Because he was well-trained, mga minamahal, hanggang umula sa kanyang pagkabata. Siya po ay na-training ng maayos. Hindi po kagaya kay David, na si David ay isang tagapagbantay lang ng tupa ng kanyang ama. So kung iisipin mo yung ratio, mga minamahal, ng victory ni David against Goliath, it was 0%. It was 0%. Napaka-imposibleng manalo. Walang suot na balotes si David, samantalang si Goliath mula ulo hanggang paa, mga minamahal, complete gear as a warrior. Ang kanyang armas, balote ay kumpleto. Samantalang si David, mga minamahal, ay wala. Amen? Ngunit mas malakas si David kay Goliath dahil si David ay nagtitiwala sa Diyos. Before na siya po humarap kay Goliath, kinausap siya, mga minamahal ko, ni King Saul. Sabi ni King Saul, David, bakit ang lakas ng loob mong kalabanin si Goliath? Ang bata-bata mo pa. Amen? Amen. Bakit ang tapang-tapang mo? Bakit ang lakas ng loob mong kalabanin si Goliath? Ang laki-laki ni Goliath. Imagine, 9 feet and 7 inches. Mga minamahal, napakataas, napakalaki, napakatapang, napakagaling na sundalo. Because he was, mga minamahal, well-trained soldier. Napakagaling. Everybody shout, praise the Lord. Bakit ang tapang mong kalabanin si Goliath? Ang sabi niya, King Saul, ako'y tagapagbantay ng tupa ng aking ama. Kapag may dumarating leon at lobo, hindi ko hinahayaang lapain ng mga lobo at leon ng aking mga tupa. Amen? Sa tuwing ako'y nagpupuri, ang kalakasan ng Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Ang mga leon, ang sabi niya, hinahati niya sa dalawa at ang mga minamahal, ang lobo ay pinagtatali-tali niyang mga buntot at ito'y kanyang pinapatay. Yun ang testimony ni David. Amen. As a young people, batang-batang tagapabantay ng tupa ng kanyang ama, meron na siyang patotoo. Everybody shout, praise the Lord. In his own testimony, napatunayan niya na totoo ang Diyos. Napatunayan na ang Diyos nag-iingat. Napatunayan niya ang Diyos ang siyang kalakasan, ang kanyang moog, ang kanyang tanggulan, ang kanyang matibay at matatag. Napatunayan niya sa kanyang batang gulang ng Diyos ay totoong Diyos na nag-iingat sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sabi niya, King Saul, malakas ang aking loob na harapin. Amen. Ang hindi tuling Palisteo na yan. Everybody shout, praise the Lord. They are all uncircumcised. Yung mga Palestinians, yung ibang mga lahi maliban sa bansa ng Israel, sila yung mga lahing hindi tuli. Amen. Ang taong yan na kinukonsya ang bayan ng Diyos, kaya kong magtagumpay kasama ang ating mahal na Panginoon. Si David, hindi siya nakatutok sa laki ni Goliath. Hindi siya nakafocus sa lakas ni Goliath. Hindi siya nakatutok sa armas ni Goliath. Imagine, yung sibat lang ni Goliath, yung katapusan ng sibat ni Goliath, it is 50 kilos. Alam niyo yung 50 kilos kasing bigat ng isang sakong bigas. Ha? Kahit hindi na ihagis, babaon sa katawan ni David. Amen? Pero si David, hindi siya nakatutok sa armas ni Goliath. Yun po ang turo sa atin ng Biblia, turo sa atin ng propeta ng Diyos, ng ating kagalang-galang na pastor. Pag may pagsubok, upang hindi ka panghinaan ng loob, upang mawalang takot at pangamba sa puso mo, tumutok ka sa mahal na Panginoon. Look unto Jesus. Fix your eyes on Jesus, because Jesus is the author and the finisher of our faith. Tutok palagi sa Panginoon. Hindi ka matitisod. Hindi ka mawawala sa kamay ng Panginoon.
Hindi ka tatalikod sa pananampalataya kapag palagi kang nakatutok sa Panginoon. Huwag tututok sa pagsubok kung gusto mong makapagpatuloy ka sa paglilingkod. Huwag mong tutukan yung mga persecution ng mga loved ones mo, yung pinagtatawanan ka ng mga loved ones mo, yung sinasabihan kang losyang, yung sinasabihan kang wala sa uso, yung sinasabihan kang killjoy. Huwag ka doon tututok. Tutukan mo ang katapatan ng Diyos sa kaniyang banal na mga pangako. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. That is the reason why David overcome and conquer Goliath. Amen. Amen. May mga Goliath sa buhay natin. We are David. And there's Goliath in our life as a Christian, in a Christian journey. Maraming mga pagsubok, maraming Goliath sa buhay natin. Ngunit kung si David ay napagtagumpayan ang malaking si Goliath, ang higanting si Goliath, kaya din natin pagtagumpayan ang mga higanting problema at pagsubok nating kinakaharap dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Ganun na ganun ang ating mahal na pastor. Everybody say amen. Hindi niya tinutukan mga minamalang mga dekalibring baril ng mga abusayap. Hindi niya tinutukan ng tapang at dami ng mga abusayap. Ang tinutukan niya ay ang sundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng ating pinag-aaralan way back, mga minamahal 24 years ago, April 23, year 2000, there was hostage crisis in Sabah, Malaysia. 27 sipadan hostage ang na-hostage ng mga Abu Sayyaf. Everybody shout, praise the Lord. Naging malaking sampal po ito sa gobyerno at Republika ng Pilipinas. Dahil doon sa 27 sipadan hostages na pag-usapan tayo sa buong mundo. Amen. And then within 3 months, nagkaroon po ng negotiation ng government through Abentahado. In that kind of negotiation within 3 months ay failure po, mga minamahal. At sabi rin, after 3 months ng negotiation, mga minamahal, nakita ng bala pastor na walang development ang negotiation. Nahihirapan na po ang mga 27 sipadan hostages doon dahil mga minamahal, nasa gitna sila ng kabundukan ng Talipa Hulo-Sulo. Masyadong mahamog, mga minamahal doon. Sabi pa nga ng isang ordained preacher, kapag dating daw ng hapon, halos hindi nila makita mga minamahal ang mga tao sa labas dahil nasa loob sila ng tent. Hindi nila makita ang tao sa labas. Zero visibility dahil sa kapal, grabing kapal ng hamog dahil nandun sila sa pusod, mga minamahal ko ng Abu Sayyaf, ng kampo ng Abu Sayyaf, Talipa Hulo-Sulo. Masyadong kritikal na lugar. Mga minamahal, at ang sabi dito, dahil sa terribling hamog, amen, hindi po normal na klema ang mga 27 sipadan hostage na hostage ng mga Abu Sayyaf, sila nagkakaroon na ng sakit. Ito po yung nababalita ng ating mahal na pastor. Amen? At alam po ninyo, ang salita ng Panginoon ay walang pinipiling lugar. Umakyat ang ating mahal na pastor sa kabundukan ng Talipa Hulo-Sulo upang dalhin ang ebanghelyo at salita ng Diyos sa ating mga kababayang mga Muslim. Dahil kahit sila'y Muslim, sila'y nangangailangan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. After 3 months of negotiation, nag-decide ang ating beloved pastor, kasama ng mga 12 prayer warriors na akyatin ang kuta ng mga Abu Sayyaf upang sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? That is the first reason bakit ang mahal na pastor umakyat ng Talipa Hulo-Sulo upang sundin ang kalooban ng Panginoon. That is the prophet of God. Ganyan katapang ang propeta ng Diyos. Kahit alam niya na ang kanyang buhay ay ilalagay sa bingit ng kamatayan. Amen? Kahit alam niya ng buhay niya ay nasa bingit ng kamatayan, hindi nga nila alam kung makakabalik pa rin po ba sila ng buhay. Yung kanilang buhay, buhay ng malapastor, buhay ng 12 prayer warriors, sa Diyos na nila ipinagkatiwala dahil hindi nila alam kung makakabalik pa ba sila ng buhay. Dahil sa sobrang critical na misyon, everybody shout, praise the Lord. Ngunit ang iglesia ng Diyos, mga minamahal, buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, lahat ng mga outreach, lahat ng mga kapatiran, nagkaisa tayo in one accord prayer, tayo nag-alay ng pag-aayuno, pagpupurit, pananalangin, na ingatan ng mahal na Panginoon, ang ating kagalang-galang na pastor, doon sa bundok ng Talipa Hulo-Sulo, kasama ng mga 12 prayer warriors, mga minamahal, at salamat sa Panginoon na ating puso'y umaapaw ang kagalakan, nung mabalitaan na natin ng mahal na pastor ay bumaba na po, mga minamahal.
Alam po ba ninyo na sa bundok ng Talipa, Hulo-Sulo ay ilang beses pong nalagutan ng hininga ang ating mahal na pastor. Dahil grabing init, kapanahon ng ulan, sila'y nauulanan, grabing hamog. Wala pong maayos na tulog doon ang ating mahal na pastor. Sabi ng mga 12 prayer warriors, mayat maya naririnig nilang pumapalakpak ang mahal na pastor. Mayat maya naririnig nilang umaawit ang propeta ng Diyos. Sila nakakatulog, ngunit ang mahal na pastor ay kulang sa tulog. Hindi po kumakain dahil kailangan mag-ayuno. Para ingatan sila ng mahal na Panginoon at hipuin ang mga puso ng mga commander na pakawalan yung 27 sipadan hostage. Tinugon ng mahal na Panginoon ang kanilang panalangin. Pinalambot ng Diyos ang puso ni Commander Robot Web Susukan. Nakalaya ang mga sipadan hostages, mga minamahal, hanggang sila na lamang po, mga minamahal, ang naiwan. For how many times ng mahal na Panginoon, ang ating mahal na pastor ay nalagutan ng hininga. Natatakot, nangangambang mga beloved prayer warriors. Sila nagpupuri na nanalangin. Linilayhan silang mahal na pastor, kabagan ng Diyos. Binabalik ng mahal na Panginoon ang buhay ng mahal na pastor dahil hindi pa po oras ng kanyang kamatayan, mga minamahal. From that year up to the present, it is 24 years, mga minamahal. Amen. Na hinayaan ng Diyos na makasama natin ang ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal. Nakita natin sa ating dalawang mata kung paano sila ay iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. 4 na buwan na sila'y nasa bingit ng kamatayan, pero 4 na buwan din silang iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang dakilang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa ating kagalang-galang na pastor kasama ng mga 12 prayer warriors, mga minamahal, at tagumpay ng Talipa, Hulo-Sulo. Ito'y katumbas, mga minamahal, ng 100 krusada, mga minamahal. Katumbas ng napakaraming krusada sa bansa, mga minamahal ko, ng Pilipinas. Tayo nagpupuri ng katapatan ng mahal na Panginoon. Mula pa sa mga propeta, hanggang sa mga apostoles, hanggang sa ating kapanahunan ngayon, hindi po nagmamaliw ang katapatan at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal, tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tapat ang Diyos sa kanyang mga banal na salita. Tutok tayo, mga minamahal, sa pagpapala. Tutok tayo sa himala. Tumingin tayo sa tagumpay ng iglesia ng mahal na Panginoon. Tutukan natin yung pagpapagaling ng Diyos sa ating mga karamdaman. Tutukan natin, mga minamahal, yung pag-iingat, yung proteksyon ng mahal ng Panginoon. Tingnan natin kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano tayo pinagaling sa ating mga karamdaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tutukan natin ang pagpapala at biyaya. Lalo tigit sa lahat, tumutok tayo sa gantimpalang kabayaran na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat ang katapatan ng Diyos ay magpakailan-kailan pa man, tayo magpuri tumawid sa mahal na Panginoon. I come before your throne of grace. I find rest in your presence and fullness of joy. And worship and wonder I behold your face. See what a faithful God. What a faithful God, Habay. Yes. What a faithful God. Ang Diyos natin ay tapat, minamahal. We need to trust in Him. Magtiwala, manampalataya sa Diyos. What a faithful God, Habay. Oh, faithful oh God, hallelujah. A mercy you have heard my cry to restore your beacon, my soul in the night, in the shelter of your
Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Lahat tayo mawit. Kawitan natin ang mahal ng Panginoon. What a faithful God. Yes, Lord. Glory to Jesus. Oh, what a faithful God. He is so faithful. Oh, what a faithful God. Oh, faithful. Sama-sama tayo magpuri. Umawit tayo sa Diyos. Awitan natin ang mahal ng Panginoon. Thank you so much, Lord, for thy faithfulness. Salamat sa iyong katapatan. Sa iyong mga pangako, Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. What a faithful God. Oh, faithful in every way. He's so faithful. Oh, what a faithful God. Have I so faithful? Andalin natin gawin na ng mga Panginoon. Shout hallelujah! Shout hallelujah! Glory to Jesus! Oh, what a faithful God. Hallelujah! What a faithful God. Have I so faithful in every way. Oh, what a faithful God. What a faithful God. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for thy faithfulness. Salamat. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong pag-iingat, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong proteksyon sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig at katapatan. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga pangako mo na iyong tinutupad sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa oras dito, minamahal, tayo po natin sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kagaya ng ating mensahe, ng ating pangangaral, huwag tayong tututok sa pagsubok o sa problema. Sa anumang suliranin at dagok sa buhay. Tumutok palagi sa katapatan ng ating mahal na Panginoon. Pagkat ang Diyos, mga minamahal, ay tapat sa kanyang mga pangako. Let us pray. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras dito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Kami dumudulog at nagsusumamo na kami yung kambagan at kaawaan.
Sa oras na ito, mahal na Panginoon, patuloy mo kaming panghawakan sa mga pagsubok, sa mga problema at dagok sa buhay. Pawiin mo ang takot sa aming mga puso. Pawiin mo ang pangamba. Pawiin mo ang anumang pagkabalisa, anumang bagabag, anumang pagkaduwag sa aming mga puso ay pawiin mo. Punuin mo ang aming puso ng tapang, ng lakas ng loob, mahal na Panginoon, ng pagtitiwala, mahal na Panginoon, pananampalataya sa iyo. Alam namin ikaw ay buhay na Diyos, naroon gabing nagbabantay sa amin. Tapat kang nangako na kailanman ay sa amin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, hanggang sa kawakasan ng lupa. Patubayan mo kami sa lahat ng oras. Magpalain mo kami sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, minamahal, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan. Mga minamahal na may mga karamdaman, na mga karamdaman ay gumaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Problema ay malutas sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y sama-sama manalangin. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for beloved honorable pastor, have mercy upon us. There is Lord, there is Jesus, hallelujah. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong ito sa ulo ng bawat iya sa amin. Anumang karamdaman naming taglay, ikaw ang magpagaling. Anumang problema na aming taglay, ikaw ang maglutas, mahal na Panginoon. Sa pangalan ng Jesus, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty, began, sickness, be healed. Demonyong takot, demonyong pangamba at pagkabalisa sa aming puso at kaisipan. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang uri ng karamdaman, panghina, panlupaypay, anumang panlalamig, anumang pag-alinlangan. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, minamahal sa oras nito. Tayo po natin tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. And jump 3 times. Express our love to our dearest Papa Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Say, I love you. There is Jesus. I love you. There is Jesus. And I love you. There is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kalawalhatian po, at pagsamba ay tanging sa ating mahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Tayo po na makabalik sa ating kinaupuan. At tayo po na dadako, mga minamahal, sa ating special love offering. Mga minamahal, ang pagpapalang pinansyal na ito ay ating linilikom para po mga minamahal sa pangangailangan ng ating mga sasakyan, budget ng ating mga sasakyan, ilan sa ating mga pangangailangan, mga minamahal sa gawain ng Diyos. Aking po binibigyan pong pagkakataon para po sa pananalangin kay beloved brother General Orsilino para po sa pananalangin. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin mga minamahal. Magkapalit sa lahat. Malapay Jesus, dito po kami malapay noon. Nagbibigay ng special love offering. Malapay noon, patuloy po pagpalain ng bawat sa mga kapatiran na palagi po ito po patuloy. Malapay noon na sumasuporta, sumagawain. Ito po malapay noon ang special love offering. Ito po ay karagdagan po ng gastusin. Si Black Grace God. Pagpalain mong bawat sa aming malapay noon, si masa physical, material financial, at ito po sa spiritual na pagpala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you po sa mga kapatid nating nagbigay, mga minamahal. Patuloy kayong pagpalain at pasaganahin ng mahal na Panginoon sa maraming mga bagay. Purihin ng Diyos, mga minamahal, para po sa ating regular services, ang ating pong banal na gawain, huwag po natin kakalimutan. Every Wednesday po, mga minamahal, alas 4 na po ng umaga o mga minamahal hapon, rather alas 4 ng hapon, ang ating simula. Tayo po ay matatapos alas 8 po ng gabi sa ating pong Wednesday service. Yan po yung midweek service natin. At pagdating po ng Biyernes, overnight prayer po natin ay alas 10 po ng gabi at madaling araw ng Sabado. Tayo po ay matatapos alas 3 ng madaling araw. Tuwing araw ng Linggo, alas 10 po, mga minamahal ko ng umaga. At tayo po ay matatapos, mga minamahal, alas 3 ng hapon. At ipagpamahin po ninyo kung minsan tayo po ay lumalampas, mga minamahal ko, sa ating oras. At patuloy po, mga minamahal ko, ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Patuloy po tayong dumalo, mga minamahal, sapagkat yan po ang tagubilin ng ating mahal na pastor, na huwag po tayong liliban. Kung gusto natin lang langit, kung gusto nating makapasok sa buhay na walang hanggang at maging karapat dapat kandidato sa buhay na walang hanggang, sabi ng ating mahal na pastor, huwag absent, huwag pong liliban. Mga minamahal, at tayo po ay kukuha ng ating special offering para po sa ating mahal na pastor. Kung hindi po ako nagkakamali, ang libing ng ating
mahal na pastor, ay November 4. Tama po ba? November 4? Ha? Libing ng ating mahal na pastor. May info na po ba tayo? Wala pa. 4? November 4, mga minamahal, yung libing ng ating mahal na pastor. At tayo po ay kukuha ng ating special offering, mga minamahal, para sa ating mahal na pastor, kung espesyal sa ating mga puso, ang ating mahal na pastor, magbigay po tayo ng special din po, mga minamahal. Ito po ay para makatulong po tayo, mga minamahal, sa patuloy na lamay ng ating mahal na pastor at hanggang sa kanyang paglibing. Praise the Lord. Kaya tayo po ay magbigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Itong ating special offering, doon po natin ito gagamitin. At mga minamahal, kindly po, lahat po ng beloved, mga minamahal choirs, from beloved finest choir, beloved youth choir, and beloved adults choir, ay meron po tayong iaalay na tribute kasama po ng mga beloved workers. Praise the Lord. Bago tayo dumako sa ating mga minamahal closing prayer, tayo po muna ay gagawa ng maikling video para sa ating tribute sa ating mahal na pastor. At right after ng ating service, yung gusto pong magpa-picture with your family, meron po tayong mga minamahal area doon na nandoon yung mga picture ng ating mahal na pastor. O minamahal, ay pwede po tayong magpa-picture doon. Mga minamahal, as remembrance po. Mga minamahal, ito po yung naandun sa gilid ng ating information area. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly po, mga beloved adult choir. Yung mga beloved adult choir natin, mga minamahal, akyat po. At lahat pa ating beloved finest choir, beloved youth choir, mga beloved workers. Kasama po, mga beloved workers. Praise the Lord. Tayo po ay gagawa ng isang tribute para sa ating mahal na pastor. Praise the Lord.